As of now, ini-inventory na po. Of course, when the subpoenaed agencies and entities po, ibinigay po nila yung mga dokumento na yon, kailangan may transfer ng chain of custody. And part of the transfer of chain of custody is the confirmation ng clerk of court na 1:1 yung mga dokumento na ibinigay. So, nag-inventory na po ang ating clerk of court. Kaya lang po, doon sa mga hinihingi ng ating korte na mga dokumento ay kulang pa yung BDO at Security Bank, kaya po humingi sila ng 10 araw na karagdagan para maibigay po nila yung kumpletong mga dokumento because they said that they have to go back several years and they have to retrieve these documents from their files po. Pero attorney, yung sa marking ng nila as pieces of evidence, wala pa po sa stage na. Wala pa po tayo sa pre-marking. As you know, ito pong confidential funds article under Article 1 will take 31 days and then yung susunod po na Article 3 po will take 8 days and then the last article po to be presented by the prosecution, yung Article 2, will take 12 days. So, medyo they have almost 1 month po to do the analysis, the inventory, and the pre-marking of these documents. And they will have enough time po to do that kasi po sa huling artikulo pa po ito ipepresenta ng House Prosecution Panel. Attorney, isa lang po muna sa akin ulit for now. Yung sa AMLAC naman po kaya, yung on-camera review nila, may update na po ba doon? Yung sa in-camera review, natapos na gawin yan ng presiding officer and the documents will be inventoried and will be given a report to the clerk of court kung ano yung kanyang findings. Wala pa pong pwedeng maibigay sa mga both parties. Attorney, na-establish po ba kung yung pinag-uusapan kanina na ginastos o inilabas na pera ng OVP ay yung in-encash sa Land Bank last week? Na discuss pala last week? Wala pa po, no? The witness po kanina, no, si Mr. Wamil is just talking about yung mga ginawa niya pong audit at saka disallowance. So wala pa pong pagme-make ng connection yan ng ating House Prosecution Panel. As you see po kanina, no, yung mga initial mga documents pa lang is about the audit report po. So hintayin po natin yung House Prosecution Panel para po makapagtanong ng ganyang klaseng tanong po kay Mr. Wamil para makonekta po nila yung nangyaring withdrawal po last na tinestigo po ng mga Land Bank officials last week po, tsaka dun po sa paglabas naman po ng pera na tinitistigo po ngayon ng COA auditor na si Mr. Wamil. And then sir, dun sa BIR document, since may authorization ng presidente, hindi ko lang po nasundan yung question niya. So, pwede nang may clearance para ma-share yung BIR and bank documents sa prosecution and defense. Yung sa AMLAC documents lang ang kailangan pang i-review kung pwedeng i-share. Tama po. Lahat po ng mga dokumentong ipinasa, pati po mga bank documents po mula doon sa mga bangko is available to both the prosecution and the Respondents Council to inspect, to photocopy, and to decide on in the future, in the next few weeks, what are the documents they will be needing as their evidence as well. Pwedeng maging common exhibit po, pwede rin namang hindi common exhibit. Kanya-kanya po silang exhibit. Depende po kung ano yung kaya nilang gamitin doon. But as to the documents from AMLAC, ano yung difference po ulit? Ganun din po sa AMLAC, once na ma-release na po ng clerk of court yung clearance na yon, ibibigyan din po sila ng kopya po nun. Both the House... Kayo'y nakikinig sa DWAY 1332 SMNI Radio Cabanatuan, kapartner mo sa balita at serbisyo.